Magandang tanghali po, si Catherine. So tayo po ngayon ay papunta sa ating pakikipagpulong sa isa sa tinaguriang dambuhala sa industriya ng LPG. So abangan nyo po mamaya, magkakaroon po tayo ng ambush interview and kukunan po natin ng reaksyon yung makakadaw pang palad po ni Catherine ngayong hapon. So doon ay kukunan natin ng mga mahalagang reaksyon yung ating tinaguriang ama ng industriya. Ayan. Kaya lang dahil masyadong nag-relax si Catherine, napaka bigat ng traffic po dito sa may Sauyo. So ayan, ayan ang traffic. So baka iwanan na tayo ng ating kausap. Sobrang bigat ng traffic dito po sa may Sauyo Road. Kukunan lang po natin siya ng mga reaksyon sa mga mahalagang issue sa ating industriya. Ayan. Sa mga kasamahan nating tangkero dyan, magsikap lang po tayo na mag-market at malalampasan din natin ang unos na dulot ng 11,592. Ayan. At parating na po ang inaabangan nating end ng transition period by month of October. Tignan na lang po natin ang ano nito, no? Ang magiging epekto nito sa ating operasyon. Kung ito na ba ang dilubyong buwan ng mga maglalangka at magsasako. Nakakalungkot man, pero siyempre alam mo, makasamahan din natin yan sa lipunan at sa industriya. Pero dahil na rin sabi nga, no matter how harsh is the law, it is the law. Yan. So mahirap naman, hanggang sa ngayon nagtatago-tago pa rin po tayo. Kung may malit naman po tayong kapital, pwede po tayong magsimula kahit sa isang brand lang, advice po ni Catherine sa inyo, simulan na po natin. Kung nakita naman natin yung potensyal ng industriya na ito para sa pagtataguyod ng kinabukasan ng ating kabuhayan at ng pamilya natin, lalo't may mga pinag-aaral pa rin po tayo. Ito po kasi yung hanap buhay na kung saan ikaw ang amo, ikaw ang rider, ikaw ang store manager and everything. Kaya ang advice ni Catherine po sa inyo, wag natin kalabanin yung batas. Mahirap na. So sige po, abangan po natin. Mamaya bibigyan ko po kayo ng update at isasama po natin dito yung magiging ambush interview natin kay Kong Arnel T. Okay? So kasama na po natin si Congressman. Nandito po tayo ngayon sa may Starbucks. In-orderan pa tayo ni Kong ng cappuccino. Kasama ko rin siyempre si Mrs. Yan. Kukunan po natin siya ng spot reaction. So si Kong pa talagang nag-serve sa amin ng kape. Ayan. Talagang super ano tayo, no? Kay Kong dahil down to earth pala siya. Sa kabila ng kanyang pagiging artista sa industriya, nagagawa ko niya magsimbi kay Catherine. Hindi ka na magtinda ng isang linggo. Ayan, bali, andito na po tayo ngayon, no? Kay Congressman Arnel T, no? Pakikuha mo. Okay, magandang tanghali, no? Si Catherine po ng Catherine LPG Trading, no? Dito po tayo ngayon at napagbigay po tayo yung matagal na nating hinahunting, no? At alam ko marami po tayong mga taga-subaybay na nag-aabang din, no? Makuha na natin ang spot reaction yung tinaguriang ama ng LPG industry, si Congressman Arnel T.
Kong. Welcome to the club. Ang unang ipinatatanong ng ating mga followers o mga kasamahan natin ng tangkero, mostly naman na mga followers ko kung si tangkero yan. At tinatanong nila kung musta na rin yung mga ambassadors mo. Marami pa rin. Oo, marami pa rin. Hindi na mabawasan na dadagdagan. So, kung aware ka na ikaw si David in terms sa industry, ikaw si David, hindi kasi ang gulaya dito kung mga panapagawa ng ating nakipisido. Diba? Well, pwede yung masabi na yung mga ayaw sumunod. Napakarami pa rin. Pero, nasa level na o kantas na yung enforcement nitong LPG law na ito. Well, ang masasabi ko dyan ay kung ito kumpara before the passing of the law, malayo-malayo na narating. Dahil dati-rati ang pag-i-illegal ay kitang-kita, hindi na itinatago, pinagmamalaki pa. Ngayon nagkaroon na ng bagong anyo. Bago na ngayon yun. Ngayon may nahihiya na rin naman sila mag-illegal. Pero yung mga illegal, kumuha na rin ng front page. Yung iba'y gabi na mag-operate, karamihan, talagang ayaw sumunod, gabi na nag-operate. Kaya yung mga tangkerong kagaya ninyo na napipilitan pa rin na gumawa or maaaring nakukumbinsi sa maling pagpapaliwanag nila doon sa RA 11592, yan yung kukumbinsi nila na nahuhuli, sila yung kawawa. Last touch yan. Kaya yun ang nakikita ko na malaki pinagbago. Ngayong may batas at patuloy na mag-i-improve yung ating pag-i-implement ng RA 11592 and sa tingin ko, dadami at dadami yung magko-comply. Dahil, bakit hanggang ngayon itong hindi nila matanggap itong at sino ba itong mostly na mga ito naman hindi makausad doon sa presensya noong RA level 5? Ang tingin ko, kaya yung iba ay nagulat siguro dahil sa tagal na ito isinulong sa Kongreso for 19 years. Biglang pumasa. Ngayon, alam ng lahat, nakasanayan. Ito ay kultura minsan. Nakasanayan na kahit may batas, hindi naman napapatupad ng maigi. Pwede pa rin gumawa ng illegal. Nagulat din naman lahat kahit na yung mga masasabi natin malalaking player sa industriya. Na yung pagpasa ng batas sa isang nakakagulat na development, yung biglang dumami ang agencies of government na susunod, lalo nakakagulat na biglang marami ang nag-i-implement. Lalo nagulat siguro nung sumunod ako. Ayun nga, kaya talagang so ramdam mo rin na kung na ito real talk, so ramdam mo rin kung na talagang si Regasco ang parang pinaka-lumalabas na master dito sa lalo na sa mga nakinapag ng araw ng mga bulto-bulto. Oo naman. Sabi ko, hindi ko naman pinagmamalaki yun. Madalas kong sabihin sa mga briefing namin sa mga dealers. Sabi ko, wala tatalo siguro para palakasan ng loob sa pag hindi pag-comply. Huwag na natin sabihin pag-illegal. Sa hindi pag-comply. Pero kung sabi ko nga, kung kami sa Regasco nakita namin yung higpit ng batas na sa tingin namin, nagibuha rin ito ng 19 years na ito'y sinala sa Kongreso. Wala na akong makitang dahilan para gawin dahilan ng sino mang gustong mag-illegal na hanapan ng butas itong batas na ito. Dahil covered lahat mula sa administrative fine hanggang sa criminal case hanggang sa pag-i-issue ng permit. Sa tingin ko, kung ipagpapatuloy ko yung dami kong ginagawa, malamang mas mapapadali yung pagpapasara sa kumpanya ko. Kaya sabi ko, kailangan na lang suporta. Pero anong
anong programa natin ko dahil laging sinasabi, alam mo itong mga kasamahan natin pero sa ang hirap i-place ang hirap i-satisfy at gusto parang gano'n lang. Dahil lang naman, siyempre, in terms dun sa epekto nito sa kanila, mas malaki ang bigwas agad sa kanila dahil ito, naglipangan pa rin na nakikita nila itong rider na ang dala talaga ng parang wala lang. So yun, alam mo, parang feeling nila hindi nila nararamdaman. Kung yung sabi ko nga ngayon na nag-usap kami ni Mrs. Kung dati tahimik yung cashbacks kasi puro papel lang na ngayon kumakalampag na raw. So parang sabi nila parang wala lang Well, ang pananaw ko dyan, marami lang kasing mga dealers ngayon ang hindi talaga nila naiintindihan yung provision ng bawat batas na to. Palagi ko sinasabi kaya si DOE man nagsabi sa mga meeting namin na yung mga talagang gusto mag-comply at tumulong, maging susi tayo sa pagbibigay ng tamang informasyon sa ating mga dealers. Sa tulong din ninyo dahil alam ko maraming mga dealers na nakikinig din naman sa iyo na maaaring hindi nila alam na itong batas na to protection sa dealer to eh. Bakit ko nasasabing gano'n? Unang-una, pagka kayo may LTO at kayo may supply agreement, dalawa lang ang sinasabi lang ng batas dito. May supply agreement ka sa isang registered supplier or brand at meron kang LTO, lahat na gusto mong programa at serbisyo na ayaw ko sa batas, pwede mong kunin, tingin, or i-demand. Ano yun? Ang pinaka-importante ron, yung swapping, dapat libre. Trabaho yan ng brand owner o market rep. Si dealer, nagbenta lang. Pag kami ba, natanggap pa yung ulok na tanke, balik mo doon sa supplier ng brand owner. Papalitan nila yan, wala rin bayad. Pagka yung laman ay may kulang sa timbang, dahil wala ng tolerance ngayon, Soli. Pwede yung soli at maliban doon, pag nahuli, charge kay brand owner. Brand owner, hindi sa dealer. Kaya sabi ko, lahat ng benepisyo, as long as sumunod ka lang, may LTO ka, may supply agreement ka, wala kang kailangan itatakot, makakatulog ka ng delivery sa gabi. Mahuli ka man, ma-raid ka man, lahat yung violation ng brand owner. So yun ang hindi naiintindihan ng mga dealer dahil marami pa rin silang natatanggap ng mga paliwanag na sinasabi mas maganda mag-generic dahil pwede ka mag-underfill, pwede mas mababa ang presyo. Pero yung pananaw ko doon, maaaring tama sila, mas mababa ang presyo. Pero yung sustainability nito, dahil ang pagnenegosyo ng LPG, hindi short term, hindi panandalian. Mahabang proseso to, ang suki mo, inalagaan mo ng mahabang panahon. In the end, kung magsasalbahe ka sa kanya, iiwanan ka. So yun ang pananaw ko na hindi lang DOE kasi ngayon na mag-i-implement. Yun ang isa sa kaibahan sa batas ngayon. May 5 ahensya ng gobyerno ang nakahanda ng mag-implement by October. Mapapansin siguro ng ating industriya ngayon na nagkalat yung letrato ni Secretary Abalos. Dahil DILG sa tingin ko ang may pinaka importanteng elemento sa enforcement niya. Yes, kasi hanggang sa barangay level, pwede niyang utusan para manghuli, mangumpiska ng mga generic cylinders. Sapagkat sabi ng batas, 40% na mahuhuli ninyo sa local government unit. So yung percentage benefit na mapupunta kay local government, yes, yun yung motivating factor para mas nakikita natin na mas lalong magiging pag-implementasyon. Yes, tama. Dahil yung penalty lang, kung sa collection ng penalty, 40% goes to the local government unit. Yung kanilang yung auction ng mga nakukumpiskang item, pwede rin na 40% kanila rin yun. At pwede rin ang i-auction in 60 days. Kaya sabi ko, napakalaking kaibahan from the BP33 to RA 11592, itong bagong LPG. Kasi dati, di ba kung parang naka-incorporate lang yung mga guidelines natin, itong LPG guidelines na ito, regulation, sa isang BP, di ba? Sa isang BP33 na BP33 kasi oil law yan.
Energy Loyal. Ayun, sumeparate na tayo through 11.5 Purely LPG na lang to. Ngayon, kung ano na to, itong mga refilling plant na ito, gano'n pa kaigting tayo pagdating sa, kasi lagi sinisisi dyan is dahil sa prosesa ng mga refilling plant na open pa rin. Tama. Ang ginagawa namin ngayon, maliban doon sa batas na mahigpit, which is covered talaga na ang mga refilling plant ay pagtutuunan ng pansin ito ng gobyerno. Like for example, si IDG, hindi naman dealer ang pinupuntahan ito, hindi refilling plant ang nire-rate. Ang pananaw namin, itong problema ng refilling plant ay masosolve natin. Pero siyempre, kahit na anong sabihin natin, meron pa rin yung ibig ipagpatuloy yung dating ginagawa nila. Pero nakasanayan yan. Pero ang nakikita namin, dalawang bagay. Hindi na po pwedeng ituro ang batas at ang gobyerno na napakahigpit na walang programa. Dahil dito sa bagong batas ngayon, maaaring hindi rin alam ng mga independent retailer na hindi kasi pinaliliwanag ng mga terminal ito. Kami nag-umpisa na doon sa utos ng batas na bigyan din sila ng suporta sa cylinder. Ito yung SPI namin. Kung tutusin, mayroon man dealer na kumukuha sa amin ng SPI, pero mas marami ng mga independent retailer ang binibigyan namin ng SPI cylinder. Kapalit yan ng mga generic. Walang bayad yun. Mga nag-dealer na nagtatanong sa amin na kung pwede bang yung SPI cylinder, pwede pa namin ipa-refill o bumili sa ibang mga refilling plant maliban sa Regasco. Pwede yan. As long as they are authorized. Kasi yun ang kasama sa programa ng batas ngayon na kayong mga terminal, kami mga terminal, dapat suportahan namin itong mga independent retailer para hindi na sila magreklamo, magsabi na hindi namin kaya mag-comply. Dahil kung binigay mo ng lahat at sasabihin pa rin hindi na kaya mag-comply, magsara na sila na. So ilang terminal ba available na meron tayo? May 6 tayo ngayon. So 6 yan. Isa na si Regasco. Nandiyan ang SPI, ang Regasco, Liquigas, Price Gas, Phoenix, Gasol, at saka Soleil. So itong mga ito, katulad ninyo, nag-provide din sila ng mga independent parang natangke na katulad ninyo. Sila yung may mga sariling tangke. Pito nga pala, meron pa isa yung pick yung kay Gopong Mui. Lahat ng napanggit kong 6, may sarili-sarili mga brand kami na supposed to be under the law, kailangan niyang i-provide yan sa customer niya. Pero sa ngayon, sa tingin ko, SPI pa lang ang nag-uumpisa. Pero sa tingin ko sila ay mapipilitan din. Just like in the past, nung nag-implement tayo ng 2021, merong mga swapping fee na naniningil ang iba. Pero sa bandang huli, naintindihan na nila. Ngayon, wala nang naniningil ng swapping fee. Dahil mali ang kanilang pagpapaliwanag, nakita nila na marunong na ang mga dealer na magreklamo. So, tinanggal na nila yung swapping fee. Ang kasunod yan, yung nagbibigay ng minimum cylinder to be purchased. Later on, mawawala na rin yun. Dahil Kasi pinangunahan nyo wala ever since nung nag-start yan mga ano nila, wala talaga. kasi ang katotohanan, walang pwedeng magbenta ng tanker kahit may ari pa ng brand. Kasi ito yung lahat under deposit. Pagka meron kang inilabas sa tanke at binayaran ng customer mo, deposito yan. Dahil karapatan yung Nasa perpetual ownership pa rin yung brand. at karapatan ng customer na ibalik sa iyo yung tanke mo, pero ibalik mo yung pera niya. Kaya tingin ko, kailangan lang siguro makita lang ng industriya natin na seryoso ang gobyerno, seryoso ang hindi man lahat ng mga participant ng industriya ay sumusunod, pero kung nakikita nilang firm, may mga kasama tayo sa industriya, kagaya nyo, talagang honest to goodness, gusto nyo mag-comply, later on, lahat ng mga hindi nagko-comply, nakikita nila yung kaibahan. Kasi ang importante ito, mag-ingay din Kaya ipaalam sa industriya na ganito patakaran yan, hindi yan mali ang sinasabi ng mga illegalista. Pero in short, ibig sabihin kung talagang itong mga refilling plant na patuloy pa rin ang nagkakaroon, there will be a day, a time na talagang matitigil yung mga yan. Yes. Kasi yun ang hinihintay ng mga ano dahil Tama. matitigil talaga yan. Ang tingin ko, maraming magtatanong sa akin kailan yung araw na yon. Ako sabi ko,
hintayin ninyo yung October 14, 2024. Itong taon na to. Kasi ito October 14 na to, halos lahat ng mga ahensya ng gobyerno, DILG, DTI, DOE, Philippine National Police, Bureau of Fire, lahat yan mag-umpisa mag-inspect. Ang unang titingnan yan, meron ba siyang LTO? Karamihan ng mga napapansin namin sa mga operation ng CIDG, karamihan ng ino-operate nilang independent refiller na gabi nag-ooperate, walang LTO. Walang license to. Walang license to operate. Kaya sabi ko nga, yung maliliit na dealer pa nga ang mas compliant. Kaysa doon sa mga... Yan nga ang inaano nila dahil imagine mo talagang butas ng karayon ng sinusuot para makapag-comply. So sabi ko, hindi naman kung nag-comply ka, kaya ang just ano nagad nun, balik na agad yung capital kasi nandun pa rin yung effort para mag-market, basic marketing. Kaya lang, yun nga, dalawang maingay dito yung legal at yung mga illegal na pinipilit na maging legal. Ngayon, nagkaroon ng ikatlong anyo ngayon, itong mga hybrid na tinatawag natin, na legal na, illegal pa rin. So, parang ano lang, no? Parang nag-multiply lang sila lalo. Well, ang magiging sagot ko naman dyan, yung mga nag-comply kahit pa paano na may konting on the side na nag-illegal. Ang una ko lang sinasabi riyan is doon muna tayo sa at least nag-comply muna, at least nag-comply. Nag-LTO muna, nag-apply ng LTO. Ngayon, habang siya ay nag-negosyo, sabi nga nila, pagka i-apak na yung isang pamo, nakalubog na, yung kasunod na pa, nakalubog na rin, hindi ka na makahalos. So mapipilitan na pag-iisipan nyo yan, pag ipagpapatuloy ko yung partial na pag-iiligal at mahuli ako, dama yung buong pinaghirapan. So sa tingin ko, later on, dadagdagan niya yung pagiging compliant niya. Ito nga yung actual example ko sa sarili ko. Yung nung araw ay, yung isang outlet ko nung araw, ay while complying in requirements, nakakapag-operate pa ako. Yeah. So kahit pa paano, nababawi ko yung aking operational expenses, mga physical. Yan yung medyo kakulihan na ng 11.590. Ngayon, iba na. Hindi na talaga ako pwedeng makapag-operate. Una-una, hindi ka bibigyan ng supply agreement. Pangalawa, ayun, nakatingga ako doon sa isang shop ko na naman na ino-open dahil kulang na ng mga permit. So, ganun nakapindi ngayon pag magpasok sa LPG. Kaya yun ang napapansin ko yun naman. Ako, pananaw ko dyan. Kailan hihinto ang independent refiller muna? Lahat ng hindi nagko-comply sa tingin ko po, 1 year from the implementation, full implementation of the law, itong October 14. Dahil pagka dumadami na ang ahensya ng gobyerno na dumadalaw sa kanila, medyo mabigat na para sa kanilang PR. Yung kanilang kahit sa BPLO kahit mismo sa mga city hall talagang let's say 70% aware na sila doon sa mga precautions pagdating sa pag-upload ng mga compliances ng yes, tama yun. Ang maaaring may dagdag ko lang dyan, let's say ang NCR muna. There are 16 cities dito sa NCR. May naka-schedule na mauna ang Quezon City this month na magkakaroon ng briefing ang DOE at ng private sector para ipaliwanag itong kabuuan ng pag-i-implementa ng RA 11592. So, dito na mag-uumpisa yan. Again, every week na yan, may mga briefing na every cities. So, yun ang maganda sa nakikita namin alam na ng BPLO, ng locality, na maliban sa pag-a-apply ng business permit na kailangan niya ng humingi ng license to operate, ay kailangan, pwede na rin naman sila mag-demand nasaan na inyong supply agreement, nasaan inyong FSIC. Ayun, kung isang establishment need to comply that many requirement, bakit ka ba mag-i-illegal? Correct. Anong klaseng mentalidad mo yun? Imagine mo na muhunan ka na, kumapang ka na at sa hekang, pumasok ka sa butas ng karayong, tapos hindi magiging kapagay ka pa rin. Yeah, saka sabi ko nga doon, may LTO at supply agreement ka na.
ilaban mo na yung karapatan mo dahil talaga naman sabi ng batas, requirement na ang yung supplier, marketer, siyang gagastos sa pag-maintain ng target mo. Panghuli ko, pero hindi ka naman nag-iisa sa laban na ito. Kasi lumalabas na parang nandyan natin, parang sirigas ko lang. So, gusto ko rin naman na malaman nila na baka akala nila sirigas ko lang. Nandyan din ba si Petron sa likod mo? Nandyan din ba si Solen sa likod mo? Nandyan sa likod mo? Kasi lumalabas parang sirigas ko lang. Well, sila ay nandyan. Dahil unang-una, sila naman ang tatamaan pagka very walang order itong ating industriya. Ang problema lamang naman ng mga kasama namin malalaking player, hindi kagaya ko na kaya kong desisyonan kung ano sasabihin ko. Sila kailangan magpaalam muna sa kanilang higher ups. Pero pagdating sa policy ng pagsunod, nandun sila. Kasama talaga sila doon sa pagsunod, sa policy ng batas. Ang mapapansin lang na hindi sila po pwedeng humarap ng hindi sila nagpapaalam sa kanilang mga boss. Yun yung isang kaibahan namin sa mga oil company. Kasi unang-una, ikaw na yan. Ikaw pa yung proponent sa promoter. Yes, so isa yun sa pinaka-mabigat sa amin na especially sa akin na hindi ako po pwedeng manahimik dahil ako yung isa sa proponent ng batas. Even though 95 kami lahat na nagsulong niya. Pero dahil ako yung identified dyan, kailangan akong makita. At kung makita man ako na sumusuporta sa batas, kailangan ako rin unang mag-comply. Dahil kung hindi, pangit naman. At the same time, para maiwasan din ng mga currently na nagliligal na sasabihin nilang ang hirap mag-legal, which is naririnig ko madalas yan, ang hirap mag-legal dahil makikita mo yung katabi mo na nag-illegal, nakakapag-negosyo pa rin. Palagi ko sinasabi dyan, yan ay hindi magtatagal. Sabihin natin, lumipas ng 3 taon, bakit may ganun pa? Isipin na lang natin siguro natin na 19 years itong batas na ginawa. Ang tingin ko po ay yung hinihintay nilang magiging totally legit lahat ng nasa industriya. Pagbigyan natin ng batas ang gobyerno ng isa pang taon dahil nakita naman natin ang malaking kaibahan at pagbabago. Pero para totally masabi natin na tama yung batas, tama ang gobyerno sa kanilang ipangako at ganoon din tayong mga nag-illegal ngayon. Bigyan natin ng industriya at ang ating batas at gobyerno ng isa pang taon. Okay. At matatapos lahat. Thank you, Kong. Ano naman ang commitment at may pangako si Congressman sa mga authorized dealer ni Rigasco? Ano ang hinihintay ng mga authorized dealer kay Rigasco? Well, in terms sa mga tangke. Ang commitment naman namin, hindi lang naman sa mga authorized dealer. Ito'y dapat sa lahat pero ganun pa sa authorized dealer at yung mga may mga multi-brand, dapat din nila makuha yung serbisyo kung ano nakukuha nila kay Rigasco sa mga brand din na kanila pinapupunan. Yung free swapping, sisiguraduhin na yung mga complaining yung mga tangke ng Rigasco na kalawangin, na magagaspang. Sabi ko nga ngayon, I can say that may 50% ngayon yan, puro makikinis na. Bigyan nyo kami ng bawat linggo, bawat buwan at ang pangako namin by end of the year, December, pagpasok ng January 1, lahat yan puro makikinis na. Qualified, name-plated man o bago. Puro makikinis, bagong powder Powder-coated na ba yun? Powder-coated. Operational na kung sinapansin ko, may mga binababa na rin sa akin. Kaya na-silent na ako sa pag-atake kay Rigasco dahil nakita ko naman talaga yung effort niya po. Pagka gano'n lang, pagtiyagaan mo na nila dahil hindi gano'n kabilis. Pero sabi ko nga, this will be improving every week, every month. Sabi ko, hindi ganun kadali at napakabigat yung ganun commitment na imagine mo from the very start. Ikaw lang talaga yung open for swapping. Kaya nga, di ba, may kung maalala ng mga kasamahan natin mga tangkero, may time na kakaubusan ng tangke dahil lahat ng mga pinadadala in process pa for requalification. At hindi rin natin masisi, no? Dahil siguro sa manpower issue at saka mga subcon ng mga ang hirap nating requalify. Gawa nung, kaya minsan,
real talk, napapala ko kayo ibang proseso na. Tama yun. Pero, ngayon, mapapansin ninyo, hindi lang naman siguro sa brand namin, sa iba man. Because from the original 2 requalifier lang, nung napumasa po yung batas, 2021. Ngayon, we have 14 requalification company na po ang buong Pilipinas ngayon. So, ibig sabihin, no, mas marami na ang nagre-requalify ngayon na company. So, hindi na magiging issue yung kakulangan ng company. ayan. So maraming salamat po nga. At napagbigyan po tayo ni Congressman. No? Isang dambuhalang katauhan sa industriya. Kadaupang palad ng paslupang tangkero si Catherine. Magandang buhay po sa atin. Salamat po. Hintayin niyo po bukas si Catherine sa Wise Consumer. Magkakalat po tayo ron. Thank you, Kong. Thank you. Salamat sa pakapirin. Paano ito? Kung ika na namin, salamat po.